Paano kung isang simpleng laundry girl ang biglang minahal ng pinakamayaman at pinakakinatatakutang lalaki sa buong paaralan? Pero kapalit nito pangmutya, pagtataksil, at halos pagkawala ng lahat ng mahal niya, ito ang kwento ng Boys Over Flowers. Si Gom Jandi ay isang ordinaryong dalaga na tumutulong sa laundry shop ng kanyang pamilya. Isang araw, habang naghahatid siya ng labada sa prestihiyosong Shinhua High School, nasaksihan niya ang isang estudyanteng gustong tumalon mula sa bubong matapos maging biktima ng matinding pambubuli. Hindi siya nagdalawang isip na iligtas ang estudyante. Dahil sa kanyang kabayanihan, nabigyan siya ng scholarship upang makapag-aral sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong paaralan sa South Korea. Pero hindi niya alam na ang pagpasok niya roon ang magiging simula ng pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Sa loob ng Shinhua High, iisang grupo lang ang sinusunod ng lahat, ang A4. Sina Gu Junpyo, Yeon Jae-hoo, So Ijung at Song Ubin. Mga gwapo, mayayaman, at makapangyarihang estudyante na kayang sirain ang buhay ng kahit sino sa isang utos lamang. Ang leader nilang si Gu Junpyo ay kilala sa kanyang pagiging mayabang at walang awa. Kapag may binigyan siya ng pulang card, nangangahulugan itong magiging target ng buong paaralan ang taong iyon. At hindi nagtagal si Jandi ang sumunod na biktima. Sa halip na yumuko, buong tapang niyang hinarap si Junpyo. Sinagot niya ito, ipinagtanggol ang sarili, at ipinakita na hindi siya natatakot kahit gaano pa kayaman o kapangyarihan ang kaharap niya. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi yumuko kay Gu Junpyo. At iyon mismo ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nahulog kay Jandi. Habang pilit na nilalapitan ni Junpyo si Jandi, iba naman ang tibok ng puso nito. Mas naging malapit siya kay Yeon Jae-hoo, ang tahimik, mabait, at laging handang sumalo sa kanya sa tuwing siya ay nasasaktan. Ngunit si Jae-hoo ay matagal nang umiibig kay Min So-hyun. Nang piliin ni So-hyun ang kanyang pangarap sa ibang bansa, naiwan si Jae-hoo na may wasak na puso. Dito nagsimulang mabuo ang isang love triangle na nagpahirap sa damdamin ng bawat isa. Habang lumalalim ang damdamin ni Junpyo kay Jandi, unti-unti rin siyang nagbabago. Ang dating mapang-api ay natutong humingi ng tawad, magmahal at magsakripisyo. Pero hindi iyon sapat. Tutol na tutol ang ina ni Junpyo sa kanilang relasyon. Bilang pinuno ng Shinhwa Group, naniniwala siyang hindi kailanman magiging karapat-dapat ang isang simpleng babae para sa kanyang anak. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang buhay ni Jandi. Nawala ng negosyo ang kanilang pamilya, pinilit silang lumikas, at halos mawalan sila ng pag-asang makabangon. Ngunit sa bawat pagsubok lalong tumitibay ang pagmamahalan ni Jandi at Junpyo. Hanggang sa dumating si Ha Jae-kyung, ang babaeng napili ng pamilya bilang mapapangasawa ni Junpyo. Napilitan siyang tanggapin ang kasunduang iyon upang maprotektahan si Jandi. Ngunit nang makita ni Jae-kyung na hindi kailanman siya mamahalin ni Junpyo, pinili niyang umatras at palayain ang lalaking tunay na umiibig sa iba. Akala ng lahat ay matatapos na ang kanilang mga problema. Pero mas mabigat pa pala ang darating. Sa isang trahedya, naaksidente si Junpyo habang inililigtas ang kanyang kaibigan. Nang magising siya sa ospital, wala na siyang maalala. Pati si Jandi nakalimutan niya. Para bang nabura ang lahat ng alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi sumuko si Jandi. Araw-araw niyang pinatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi basta nawawala dahil lamang sa pagkawala ng alaala. Unti-unti, bumalik ang mga alaala ni Junpyo. Naalala niya ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging mabuting tao. Lumipas ang ilang taon. Si Jandi ay naging isang medical student, habang si Junpyo ay naging isang responsableng tagapagmana ng Shinhwa Group. Sa muli nilang pagkikita sa dalampasigan, lumuhod si Junpyo at nagtanong ng isang bagay na matagal nang hinihintay ni Jandi. Isang simpleng tanong na sumagot sa lahat ng kanilang pinagdaanan. At doon nagtapos ang isa sa pinakasikat at pinakaminahal na i-drama sa buong mundo. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa perpektong pagkakataon. Nagsisimula ito sa dalawang taong handang lumaban, magbago at piliin ang isa't isa, kahit paulit-ulit silang sinusubok ng tadhana. Kung umabot ka hanggang dito, masasabi mo bang Team Junpyo ka pa rin o Team Jae-hoo? Comment ang sagot mo at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe sa One More Episode 2.0 para sa mas marami pang Korean drama recaps.